Magandang araw kababayan, isang mapagpalang araw na naman. Kasi dito sa atin, umuulan na at napakaganda yun para sa ating mga kababayan magsasaka para makatanim na rin sila ng palay o kahit anong gusto nilang itanim sa kanilang mga lupa. Pero ang ibabahagi natin ngayon kung paano tayo kikita sa pag-aalaga natin ng muscovidac, lalo na sa mga kasamaan natin nag-aalaga ng muscovidac at gusto rin mag-alaga ng muscovidac. Napakaganda to na malaman din natin para paano tayo kikita ng pag-aalaga natin. Pero bago natin umpisahan yon, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa suportang ibinibigay nyo sa aking YouTube channel. Salamat sa inyong lahat at saludo ako sa inyo. At isasabay na natin kababayan yung shout out. Ito'y karanasan lang natin kababayan para yung mga kasamahan natin na nag-aalaga ng muscovidac at gusto ring mag-alaga ng muscovidac kung paano tayo kikita. Kasi yung mga ibang nag-aalaga, pinalalaki nila ng husto ng kanilang mga alagang muscovidac para ito'y mas malaki yung mapagbebentahan nila bawat ducks. Pero sa atin, pag may 90 days na, umpisa na yung pagbebenta natin. Kasi sa age na yon, 90 days, nakatubo na ang pakpak yung mga alaga nating babaeng muscovidac, pero yung mga lalaki hindi pa kumpleto. Kaya pwede na natin umpisan na ang magbebenta doon para yung mga babae muna ang ibebenta natin. Para hindi na madagdagan yung kakainin nila, ibebenta na natin. Kasi doon tayo lumiliit ang kikitain natin pag hinihintay pa natin na lalayo yung araw ng ating mga ducks bago natin ibenta. Lalaki nga yung ating mga alaga pero liliit na yung kita natin doon kababayan. Kasi ito ang computation natin sa ipinapakain natin bawat araw sa ating mga alagang muscovidac. Ang computation natin bawat araw na kinakain nila 1 peso and 75 day old to 90 days. Yun na lang ang computin natin kung ilan yung makakain yung alaga natin. Kaya ang computation natin, yung 1 day old to 90 days, kahit 1 day old pa lang siya, 1 peso and 70 ang computation natin. Maisama na kasi yung bayad, yung sisi doon. Kasi dapat naman na i-compute natin yung bayad yung sisi kasi pag hindi natin i-compute yan yung kinakain lang yung sisi natin bago natin ibenta ang kukomputin natin, lugi na tayo. Bakit? Yung sisi na 55 pesos pag hindi natin ikwinenta, kahit yun lang ang ganansya natin, napakaganda na. Kasi yung kasing sisi, yun ang maintenance, yung mga inahin na hindi naman tayo kumikita sa mga inahin natin. Taga-produce lang sila ng sisiw. Kaya dapat yung sisiw may value, may presyo. Ayan. Kaya dapat pag nag-compute tayo, yung bayad yung sisiw, isasama din natin doon sa parang kinakain nila bawat araw. Ayun. Kaya ginagawa kong 175 kasi yun ang computation natin hanggang mabenta natin ang ating mga alagang muscovy. Ayan. O i-compute na natin. 175. O gawin na lang natin na 1 peso and 75 centavos times 100 days. O 100 days pa yon. O 175 pesos. Yung babaeng muscovidac, sigurado ko itong mga alaga ko nakatutubo pa lang ang pakpak kompleto na kasi yung mga lalaki hindi ko pa pwedeng ibenta yan kasi hindi pa masyadong nakalabas lahat yung pakpak nila. Kaya ang iuuna natin ibebenta sa ngayon ay mga babae na kailalabas lang natin na muscovidac. Sabihin na lang natin na 1.5 pataas ang kilo nila. O gawin na lang natin 1.5 kilo ang isang ducks natin. 180 plus 90 dahil 1.5 kilo o 270. Ang naipakain natin sa muscovidac natin mula day old to 100 days, 175, ay may kikitain na tayo doon.
Pero eto, napakaganda to na malaman nyo. Kasi yung mga kasamaan natin, yun nga, pinapalaki nila hanggang 5 buwan, 6 na buwan ang kanilang mga alagang Muscovy duck para mas malaki yung Muscovy duck na ibebenta nila. Yun ay mali yun. Bakit? I-compute natin yung another 90 days, 6 months bago natin ibenta yung alaga nating Muscovy duck. 175 plus 175, 350 pesos. Mas marami pa yung kinakain yung mas malaki na. Kasi yung 90 days na alaga nating Muscovy duck, pag nag-age 100 days na, kunti na lang yung lalakihan, tataba kung tataba. At ito'y pinapakain natin bawat araw. Bawat araw na natin pinapakain to, pero hindi naman lumalaki, tumataba na lang hanggang 6 months siya. Oh. Lalaki nga yung ducks natin, pero yung kinain na niya sa loob pa ng 3 buwan, hindi na niya mahahabol yung presyo. Kaya kailangan, para kikita tayo, dapat umpisan na natin sa 90 days ang pagbebenta. Yung mga lalaki kasi okay lang yan na mga hanggang 120 days na bago natin ibenta yung mga barako, kasi aabot yan ng 3 kilos yung mga barako sa loob ng 4 na buwan o 5 buwan. At saka yung mga lalaki, kahit hanggang 150 days natin silang alagaan, yung mga barako, kikita pa rin tayo. Kaya mas huli natin ibenta yung mga barako kasi mas huli din silang patubo ang kanilang pakpak. Ayan, kahit 150 days na alagaan natin yung barako, aabot ng 3 kilos ang kilo nila sa loob ng 4 o 5 buwan. Time is 200. Oh, malaki pa rin, kikita pa rin tayo. Ayan kababayan, yung ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Sana maintindihan nyo yung ibig kong sabihin doon sa binahagi ko sa araw na ito. At hahantayin natin yung mga bibili kasi kahapon may pumunta, di nakabili. Kasi 3 araw na ngayon na pinakawalan ko tong mga alaga natin Muscovy duck. Bentahan na ulit para may pantustos na naman tayo sa mga susunod na 2 months old na alaga natin Muscovy duck. Pag nabenta natin itong mga 3 months, susunod na naman yung mga 2 months old magbebenta. Sunod-sunod yan, paikot para hindi tayo bubunot sa bulsa natin ng panggastos natin sa kanila. Yung ganansya natin, ito yung mga naiiwan lang dito. Ganansya natin at saka pang paggawa natin dito sa ating mga alagaan. Pagagawa ko to, unti-unti. Kung may ganansya, idadagdag natin sa ating mga alagaan. Naman nilang suportahan ang kanilang sarili sa ngayon sa ating mga pagbebentahan. At yung parang papasok sa akin, yung ganansya, pang renovate natin sa ating mga alagaan na nasisira na. At sana kababayan, may natutunan kayo sa araw na ito sa akin kung paano tayo kikita bawat ducks sa ating mga alagang Muscovy duck. At naghihintay tayo ng bibili kasi maraming pumunta rito kahapon na hindi nakabili dahil andun na ako sa trabaho ko. Pero kailangan kasi yung mga mamimili bago ako pupunta sa trabaho ko, dapat makabili na sila kasi pag andun ako sa trabaho, wala naman magbebenta sa kanila. Kaya hahantay lang natin kasi babalik daw sila ngayon. Hihintayin lang natin sila.
Dito ay 150. 175, 75. Parang break and break. Kasi 50 tadi. Lumang latang. Isa ko tanta. Ikinap man din. Direkto. May tatlo ka pala nga nakaala ka dito. Nga bat, 150. Boy. Hindi kat makita. Puro yan eh ha. Mapa? One and a half. Tay! Tay! Dalan tayo. Dadaktal. Bravo. May dadaktal. Dati kasi nga, bara ako nukwan eh. May plata. Dua lang nukwan nga kastat maalayo ah. Yung no, dete kakastoy, no kaya tiyo. Nalululok magdangan eh. Dito kakastoy eh. Ha? Ha, per kilo kami, itoy. Tigas ka. No, di kita first class kami, di kita pumat, dagdagakto nga, di kita 200, 180, di kita kakastoy kami. Per kilo na. Kakasat damat lang, di kita o. Namesang ko dito. Kasi makapagtugot pa iyak na. Kasi nakakastoy. Mga talubukol kasi yan mo kakastos namin. Hindi namin ka talaga nga mabalin nyo nga ibalik ka din. Kasi noon, lahat o lang o kayo pumili ng ito. Abe, sagano kayo? Karat? Karat? Ito yung pag-iit ko Santa Rosa. Ay, wala ka dito sa akin. Hindi lang barkada ng pagkaktaili ka. Suarot kali kita harus nakakit-kita cinta. Size dah. Apa? Texas mo, puro na kayo aso, usa. Naglalo tata. Ada pisti kay manok. Ito yung minute ibusti ko ada ta. Sala dumanong dito, hindi kami no. Kasano mo tisi pasok na tata. Ada sa desa maala kada kada manok. Ay, ano kayo mabalinan? Ay, juga rin mabalinan. Pagkanda na kanita, kung ano, mabalinan man. Ada sa gesa ko, kung ito kayo mabalinan. May gusto dito eh. Hindi ko atas na ransom latay. Tino, awan ti, ano pinagsasalong. Palusukam latay da.
Ano talaga nga pa. Sako tayo ka di. Ay, baka matay mo. Basta namin di ginaw. Bali eksakto nga na yung kidis di ginaw. Kung nalok na, mabalin ka lang nga ay baliktad ka dapat. Nag-blotter ko, mabalin nga baliktado na yun. Baliktad na baka. Pag-isipan ko ba? Alam ba?